dalang mga posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Two Mentalities About Wealth. John 10:10, Jesus says, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full." Full life is what Jesus wills for people. But what is the role of money in living a full life? Two mentalities about wealth. Dear Lord, we thank you that you are wealthy, that you are kind, good, and generous. Forgive us our sins, cleanse us, O God, and now teach us, guide us, lead us. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. There are two major mentalities about wealth. At yun ay tawagin natin na mayaman and mahirap mentalities. At ang pag-uusapan natin ay hindi mayaman at mahirap na tao, kundi mayaman at mahirap na pag-iisip. So check your mentality kung pang mayaman o pang mahirap. Mahirap mentality says money is the root of all evil. Minamasama ng mahirap mentality ang pera. To the mahirap mentality, wealth is bad. Meanwhile, the mayaman mentality says money is the root of much good. In fact, money is tool for much good. So sa mayaman mentality, wealth is good. Proverbs 10:15, great wealth can be a fortress, but poverty is no protection at all. Ang may kayamanan ay nakasandal sa pader. Ang walang kayamanan, ang nagdarahop ay hubad at masyadong vulnerable. Proverbs 21:20, wise people live in wealth and luxury, but stupid people spend their money as fast as they get it. So ang matatalinong tao, napapahaba nila ang kanilang kariwasaan. Yun daw mga taong mangmang, sasandali lang, one day millionaire, tapos mahirap na uli. Sa mahirap mentality, rich people are just lucky or blessed. In other words, sinuwerte lang yan, hindi niya accomplishment yan. Binuenas lang yan, pinagpala lang yan ng Diyos. So wala siyang dapat na i-claim na responsibility for becoming rich. At sa ganyang mahirap mentality, mahirap people are just malas. Mahirap ako kasi malas lang ako. Kasi yun ang aking kapalaran, yun ang nakatakda sa akin. In other words, hindi ko kasalanan na mahirap ako. Inassign ako dito ng Diyos. Proverbs 10:22, it is the Lord's blessing that makes you wealthy. Hard work can make you no richer. But this should not be twisted to think that you don't need hard work to become rich. Ang sinasabi lang dito, hard work without God's blessing cannot amount to anything much. Kailangan mo blessing ng Diyos, pero may kakambal yun na hard work. Hindi yung hard work mo lamang ang nagpapayaman, kailangan may kakambal na pagpapala ng Diyos. Pero hindi pinagpapala ng Diyos yung walang work at all. Dapat malinaw ito sa mga tao para hindi ko ano-ano ang pananaw nila tungkol sa pagpapala ng Diyos in terms of wealth. This mahirap attitude keeps its believers from actively making and gathering wealth. Hindi sila nagiging aktibo sa pagpapayaman sa sarili, sa pagsisikap. It makes believers dependent on luck or fate or chance. Kaya sila rin yung napakamahilig makipagsapalaran, makipagsugal, tumaya sa kung ano-ano. Kasi inaasahan nila na yun lamang ang paraan para sila yumaman o magkapera. This mahirap attitude keeps its believers very vulnerable to misfortune, to accident, some people call it. Pagka ang tao ay fatalistic, lagi na lang na
nakaasa sa mga pagkakataon, sa buenas-buenas, wala silang savings, walang insurance, walang ibang source kundi sangla o benta, hiram o hingi, awa, puro himutok at puro iyak. Yung mga taong minamasama nila yung pagkikita, hindi sila kumikita, hindi sila nag-iimpok, dinadalaw din naman sila ng sakit, nahuhulog din sila sa building, nasasagasaan din sila ng tren, nangangailangan din sila ng pera, nagkakasakit din sila. Pero dahil walang pera, walang inipon, walang pinagtrabahuhan, walang savings, walang insurance, kung may maisasangla, sangla, kung may maibebenta, benta, tas wala na. O kaya hiram, hingi, puro iyak. Ganun ba ang full life na gusto ng Panginoon sa atin? It's not the way to live a full life. Ang mayaman mentality, sinasabing people become rich because of hard work. And of course, because of God's blessings. Hard work, in other words, brings wealth. But you don't only work hard because maraming people who work hard don't become wealthy. You also have to work smart. Hindi sapat na pagod ka, hirap na hirap ka, hinahampas mo ang sarili mo sa trabaho. Hindi ibig sabihin makakaahon ka sa hirap. Kailangan nag-iisip ka rin, may diskarte ka. Ito man pinagpapaguran ko, hahanguin ako sa hirap o nakatali lang ako dito. Kumakain lang ako ng konti para mabuhay bukas, para magtrabaho uli. At kakain ako ng konti para mabuhay uli sa makalawa, para magtrabaho uli. Hanggang kamatayan mo na yon. Kailangan iniisip mo, ano ba itong ginagawa ko sa buhay ko? Saan ako dadalhin itong ginagawa ko, nitong hanap buhay ko, nitong trabaho ko? Mahahango ba nito ako sa hirap? Because God blesses and rewards hard work and intelligence and thinking and wisdom. Pinagsasama-sama yun. Ecclesiastes 5:19, suppose you are very rich and able to enjoy everything you own. Then go ahead and enjoy working hard. This is God's gift to you. So enjoy working hard at something that gathers wealth, at something that gives you enough or more than enough income. Pero hindi lang yung working hard, pero wala namang nangyayari sa buhay mo. Proverbs 10:4, laziness leads to poverty. Hard work makes you rich. Rich people become rich because of suited, applied knowledge. Not just any education or course. Ang dami-daming edukado, ang dami-daming college graduate, ang dami-daming may pinag-aralan. Pero bakit? Maralita pa rin. Pag tinignan mo ang habit ng mga may kaya, ng mga mayayaman o mga yumaman, ang mga pinag-aaralan nila, hindi kung ano na lamang na usong kurso. Pinag-aaralan nila ang mga bagay na mayroong direct result sa kanilang gustong hanap buhay. Pinag-aaralan nila kung ano yung talagang angkop na angkop sa gusto nilang gawing negosyo o trabaho. Proverbs 19:8, do yourself a favor and learn all you can. Then, remember what you learn and you will prosper. So, kailangan, mabuti daw para sa sarili mo yan na mag-aral na mag-aral. At tandaan mo yung pinag-aralan mo. Hindi yung last week lang yung exam. Hindi mo na rin alam mo yung sagot ngayon. Gumraduate pero walang alam, walang natandaan. So ano mangyayari sa'yo? Sabi, tandaan mo lahat ng pinag-aralan mo, magagamit mo yan, at ikaw ay magiging mariwasa dahil dyan. Specific, useful knowledge and skills. Pag kinompare nyo ang pinag-aaralan ng mga mayayaman at pinag-aaralan ng mga mahihirap, ibang-iba. O ito na lang ang pag-aralan mo kasi mura yung kursong yan. Oo nga, mura yung kursong yan, pero anong gagawin niya sa buhay ko? Ang dami ko nga na pag-aralan, pero wala rin akong trabaho, wala rin magbagay sa akin. Dapat pinag-aaral mo, ano talaga? Gusto mo ba talaga halimbawa na maging burda queen? Hindi ang pag-aralan mo, pagbuburda, hindi mo kailangan mag-accounting o mag-chemistry o mag-commerce. Ang gusto mo talaga, magtayo ka ng shop, na mag-aral ka mag-welding, mag-aral ka mag-masilya ng mga kotse, hindi kukuha ka ng kung anong psychology, pagkatapos hindi mo naman magagamit. Kailangan, hindi ka lang aral ng aral. Yung talagang pakikinabangan mong pag-aaralan. Kasi kahit takpan mo yung ng mga diploma, yung buong dingding nyo, kung hindi naman yun ang bagay sa iyo na pinag-aralan at hindi mo kakaperahan, mahirap ka pa rin. Proverbs 11:16, the timid become destitute, but the aggressive gain riches. So walang mapapala yung mga timid, mga sobrang mahiyain,
mga sobrang kimi, sobrang dungo, humanda kang maging maralita buong buhay. Sabi niya, the aggressive gain riches. And this is positive aggressiveness. You don't only wait for something to happen. You help make it happen. Sabi ng iba, strike the iron while it's hot. But aggressive people make the iron hot by striking. Gumagawa ka ng paraan, hindi ka naghihintay na malaglag sa iyong harapan ng pagpapala. Hinahanap mo, binubungkal mo. Dahil God rewards good, intelligent, hard work. Even in the issue of luck, mayaman mentality still applies systematic wisdom. Kahit yung mayaman ang naniniwala na yes, may mga pagkakataon na parang luck, parang chance, meron pa rin silang system. Ecclesiastes 11:2, put your investments in several places, many places even, because you never know what kind of bad luck you are going to have in this world. So huwag mo daw ilalagay sa isa lamang ang lahat ng investment mo kasi hindi mo alam kung yun ba ang pagpapalain, yun ba ang bubuenasin, yun ba yung mamalasin, hindi mo alam. Kaya ang mga mayaman na nga, sila pa yung may insurance, sila pa yung may mga savings, sila yung may placements. Pero hindi lahat ng mayaman na ipinanganak na mayaman. Maraming mayaman, hindi pinanganak na mayaman. So bakit sila yumaman? Hindi dahil mayaman sila, kundi dahil meron silang mayaman mentality. Yung takbo ng utak nila, papayaman, patungo sa pagyaman, at siguradong yayaman kasi ganun sila mag-isip. Kaya pag-iisip ang mahalaga nating i-review. Paano ka mag-isip? Ang pag-iisip mo ba ay pang mahirap? Pupunta ka sa kahirapan? Kahit mayaman ka na nga nung ipinanganak? O pang mayaman dahil papunta ka sa kayamanan kahit na ipinanganak ka mahirap? Paano kung ipinanganak ka ng mayaman tapos pang mayaman pa yung iniisip mo? Ang pag-iisip. Kaya may mga pamilya na hine-henerasyon, daan-daang taon, sila pa rin yung nagwawagi sa paraan ng pag-iisip. Hindi sa laman ng bulsa pag ipinanganak ka, hindi sa laman ng bulsa nung lumalaki ka, kasi maraming walang kapera-pera nung araw. Sila na ngayon may-ari ng Pilipinas. Sa pag-iisip. Sa mahirap mentality, rich people are dishonest or bad. Yumaman niya kasi makunat, kasi masamang tao, kasi business is business, wala man lang pakisama. Ganun. Maraming mga mahihirap na tao, masama ang pagtingin sa mayaman. Pag mayaman ka, masama ka. Wala kang kwentang tao. Tapos, sasabihin pa, bahay may palasyo, kung nakataray kwago, mabuti pa ang kubo ko kung nakataray tao. Ako. Yung pagpapasaya sa sarili dahil nasa kubo. Akala mo naman walang dishonest at bad na poor. Akala mo naman mayayaman lang ang masamang tao. Akala mo naman napakasado at anghel ng lahat ng mga maralita. Ang mahirap mentality, sa kanila righteousness is pure simplicity. Dapat kung napaka-righteous mo, simpleng-simple ka lang, Spartan lifestyle. But Proverbs 15:6 says, the house of the righteous contains great treasures. Ang tahanan daw ng matuwid ay maraming lamang kayamanan. So hindi minamasama ng Biblia ang maraming lamang kayamanan ng bahay mo. Basta righteous ka at napapayaman mo ang sarili mo sa righteous ways. Ang mayaman mentality, rich people are good. Or at least rich people are good at what they do. So rich people are blessed with riches. Proverbs 14:24, wise people are rewarded with wealth, but fools are known by their foolishness. Meaning, they end up poor. Pag wise ka daw talaga, you will be rewarded with wealth. Kayo mga naggagaling-galingan, ang laki-laki ng pagtingin sa sarili, ang yabang-yabang na siya ay napaka-wise, may pera ka ba? Kasi sabi, kung wise ka, you will be rewarded with wealth. So, ano ba ang klaseng wisdom meron ka? Wisdom na pangyabang o wisdom na para kumita? To produce wealth, to create wealth. Kasi sabi, you will be rewarded with wealth. Wealth is a reward, not a punishment. Ecclesiastes 2:10, sabi ni Solomon na ubod ng yaman, anything I wanted, I got. I did not deny myself any pleasure. I was proud of everything I had worked for, and all this was my reward. Sabi, bakit? Pinaghirapan ko naman. Kinita ko ito. So sabi ko noon, ang gusto ko, binili ko.
Kinuha ko, naging akin. Hindi ko pinagkaita ng aking sarili ng anumang mga kasiyahan sa buhay. Bakit? Pinagtrabahuhan ko naman. Sabi nitong si Solomon, na itong ganitong kind of thinking minamasama ng Greek philosophy. Sa Greek philosophy kasi, which had a very strong impact on Jewish culture as well, yung parang masama ang katawan, ang mabuti lang ang espiritu, masama ang sarap, layaw at ginhawa, ang masarap lang yung pagdurusa, yun lang ang tama. That is Greek philosophy that influenced even many people in the churches, in the Christian churches. But that is not a Jesus idea. It is really a Greek idea that influenced many people in Israel. Ecclesiastes 2:10, I got whatever I wanted and did whatever made me happy. But most of all, sabi niya, I enjoyed my work. Do you enjoy your work? If not, you need to be wealthy. You need to have more money so you can do what you want to do that you will enjoy. Wealth gives freedom to enjoy and be happy even with one's work. Ang masarap sa buhay ay yung kinikita mo galing sa trabahong na-enjoy mong gawin, hindi yung nagdurusa ka, kinakamuhian mo yung trabaho mo para ka lang kumita at may ibili ng ulam. Pagka ikaw ay may sapat na kakayanan financially, you can have flexible time. You can have flexible focus and priority, and you will have fulfillment. And wealth can make you a giver instead of a receiver. Wealth can make you a supporter instead of a basket case or a charity case. Wealth can make you a blessing instead of just recipient from other people. Pag dinefine mo what is work, it is what you do. What is play, it is what you enjoy doing. How about getting paid for what you enjoy doing for playing? Ang tao, aasenso, magiging maluwag, masagana, kung ang ginagawa niya ay gusto niya talaga, mahal niya, bagay sa kanya, tama sa gifting sa kanya ng Diyos. Kaya huwag ka lang basta magkatrabaho. Kailangan manindigan ka na ang gagawin mo yung gusto mo, yung productive ka, yung ikaw ay magiging outstanding, hindi lang ordinary. Pero siyempre, sasabihin mo nga, paano kung wala akong kapera-pera, kapit sa patalim, kahit anong trabaho, tatanggapin ko na. Cycle nga of poverty yan eh. Because when you are doing something you don't enjoy, and when you are doing something you are not cut out for, you will not be excellent. And when you are not excellent, you will not be rich. Kaya kailangan mag-isip ka, paano ako kakawala dito sa paikot-ikot na buhay na dahil wala akong pera, nagigipit ako, tinatanggap ko kahit ano na lang trabaho, at dahil kahit ano na lang, hindi tuloy ka nagiging maluwag, hindi tuloy ako umaasenso, kaya tatanggapin ko na lang lalo kahit ano na ipagawa sa akin, paikot-ikot hanggang kamatayan na. Kailangang tumalon palabas sa ganong cycle. Doing what is right for you, doing what is best for you, brings wealth. Because wealth is in excellence, not in mediocrity. At hindi naman ibig sabihin na kailangang may pera ka nung isinilang ka. Tulad nga ng binanggit natin, napakaraming isinilang na walang-wala. Pero dahil sa patuloy, tuloy-tuloy, consistent na hard work, wisdom, at blessing ng Diyos, pag pinagsama-sama mo, nakakawala sila sa cycle of poverty. At syempre, ang number one kalaban ng poverty, katamaran, or mediocrity, or pagiging kontento sa okay na yan, pwede na yan, kontento na sa ganun na lang. Proverbs 24:33-34, slip a little, doze a little, fold your hands and twiddle your thumbs. Suddenly, poverty hits you and everything is gone. Pagpa-relax-relax, pabanjing-banjing, masarap-sarap, biglang magigising ka isang araw, hubad ka na, sobra ka ng mahirap. Laziness leads to poverty. Sinosolve ng mga tao lagi, bakit maraming mahirap sa Pilipinas? Kasi maraming pamilya sa Pilipinas, ang daming member na tamad. Umaasa lang sa isa o dalawang masipag. Ang daming nakahingi, nakaasa, nakasahod. Kaya maraming poverty. Isa lang yun. Marami pa siyempre ibang dahilan. But poverty could actually be the result of laziness. Meron naman hindi lazy pero poor pa rin. Kailangan iba hanapin anong dahilan. Masipag na nga ako, but poor pa rin ako.
So, am I full of wisdom? Am I doing the right thing? Yung bagay sa akin? Ano pa ang kulang? Masipag naman ako. Poverty could actually be the result of accepting it as a fate, as inevitable. Pag tinanggap mong ganyan lang talaga ang buhay, ito na ang aking kapalaran, wala akong magagawa, yan ang mga kanta ng mga hindi aasenso. Hindi mo dapat sinasabing ganyan lang talaga ang buhay, dapat sabihin mong, dapat hindi ganyan ang buhay. Kasi sabi ni Jesus, I came that you might have life and have it to the full. Ba't hindi ako full? Dapat hindi ganito. Dapat mong sasabihin, wala tayong magagawa. Dapat sabihin mo, ano bang magagawa natin at gawin natin? Ganyan lang talaga yan. Dapat sabihin mo, hindi dapat ganyan yan. Poverty could actually be the result of no plan to overcome it. Puro wish, but no definite plan. Lahat naman na naghihirap, inaasam nila na sila ay giginhawa. Pero may plano ba kung paano giginhawa? O pangarap lamang? Wish lang. Iba ang wish, ibang plan. Pag may plan, may definite steps kang gagawin to get out of it. Because when you fail to plan, you plan to fail. Even in a financial way. Dapat lahat ng tao, basta't kaya ng katawan, hindi siya sobrang matanda o sobrang bata o siya naman ay malusog, sikapin na hindi lamang kumita ng sapat, kundi kumita ng sobra. Para imbes tayo pa ang binibigyan, tayo naman ang nagbibigay. Dapat tayong umiwas sa maging maralita. Because poverty could make you a burden to others. Pag hindi mo kinikita ang kakainin mo, aasa ka sa iba na pakainin ka. Pag hindi mo kinikita ang pampagamot mo, pampaaral mo, pampasarap mo sa buhay, pambakasyon mo, pambili mo ng load, pambili mo ng cellphone, iaasa mo yun sa iba. Kaya dapat iniisip mo, ano ang pwede kong gawin? Siyempre meron akong pwedeng gawin. Hindi ko dapat tanggapin na ganito na lang ako. At dapat tayong maawa at mahiya sa mga sinasandalan. Kung hindi naman tayo sobrang matanda, sobrang bata o may sakit, dapat hindi tayo nakasandal sa kapwa. Meron tayo dapat ginagawa. Proverbs 22:13, lazy people stay at home. They say a lion might get them if they go outside. Ayaw magtrabaho, ayaw maghanap buhay dahil baka daw pag lumabas ng bahay, may leon sa labas at kainin siya. Lazy people invent all kinds of excuses to not work. Mag-a-apply sa trabaho, pagkatapos pag natanggap na, laging late, laging absent. Pag napagkatiwalaan, kukupitin yung stapler ng opisina, iuwi. Pagka naging procurement officer, kukupitan yung kumpanya. Pagka may mga bandi-bandi clock, iba pag ang taga-bandi sa kanya. O kaya magbabandi clock. Pag nakabandi clock na, bigla ang bagal-bagal na maglakad. Nung mag-i-in, nagtatatakbo parang Darna. Ang bilis. Tapos pagkain na pagkain, magsasipilyo, magsusuklay, magtitis, magme-makeup, magpapakoterize sa mga kulugo. Bago magtrabaho, ang dami pang gagawin kasi nakain na eh. Sa palagay mo, walang Diyos na nakakakita na dinadaya mo yung employer mo. So ano mangyayari? You pretend that you are working. Anong gagawin ng employer mo? She will pretend to be paying you. Alam nyo ba? Akala ng mga empleyado, naloloko nila yung mga amo nila. Kaya naging amo yan, matatalino yan. Kaya nagkaroon ng mga kumpanya yan, matatalino. Akala nyo, naiisahan nyo? Alam nila yung mga nandadaya. Ang paghiganti na lang nila, hindi nila dinadagdagan ng sweldo. Balak ng amo, wow, malaki ang business natin ngayon, malaki ang kita. Kayang-kaya ko magbigay ng 14th month, 15th month, 16th month pay. Pero dahil dinadaya ko ng empleyado ko, yun na lang requirement ng gobyerno, 13th month. Tuwang-tuwa naman si empleyado, nag-13th month. Ay, kahit naloloko ko siya, nag-13th month ako. Hindi mo alam, kaya kanyang bigyan hanggang 16th, 17th month. Kung honest ka at kung masipag ka at productive ka. Akala naman ng mga iba, nauuto nila yung mga employers. Kaya naging employer yan kasi mas matalino sila kesa sa atin. So, hindi natin sila mauuto. Meron silang ibang paraan ng paghihiganti. And it is financial. Hindi ka binibigyan ng dagdag. Huwag laging sinasabi, lazy people invent all kinds of excuses to not work. Lazy people always say, mahirap gawin yan. May karpintero ka, papagawin mo, sabi ng karpintero, sir, mahirap pong gawin yan.
Ano, gusto mo madalian? Humiga ka, mamasahihin kita para madalian ka. Gusto mo madalian? Ba't ayaw mong mahirapan? Pag ayaw ko ang mahirapan, hindi ka asenso. Ganyan lang talaga ang buhay. Wala akong magagawa. Wala kang magagawa, hingi ka ng hingi. Hindi ba gawain yan? Hindi ba gawain mangutang? Tapos sasabihin, wala kang magagawa. Gawain din yan Proverbs 23, 4-5. Be wise enough to not wear yourself out trying to get rich. Your money can be gone in a flash, as if it had grown wings and flown away like an eagle. Akala ng iba, sinasabi nitong huwag kang magpagod para yumaman. Pero ang sinasabi talaga dito, huwag kang magpagod unnecessarily. Huwag mong pudpurin ang sarili mo sa pagpapayaman. So hindi tayo pinipigil magpayaman, pero huwag mong pudpurin ang sarili mo. Huwag mong patayin ang sarili mo. Kasi may mga tao, pinapatay yung katawan nila para magkapera at nung may pera na, uubusin yung pera nila para magpagamot. So kailangan habang naghahanap buhay ka, gumagawa ka ng kayamanan, inaalagaan mo pa rin ang iyong katawan. Kasi mamaya, lahat ng kinita mo, gagastusin mo sa pagpapagamot. Importante, lalo't nagtatrabaho ka, you work hard, do your best to eat well, to eat nutritious food, to relax, to rest. Kasi katawan mo lamang ang instrumento mo para kumita. Pag inabuso mo yung katawan mo, nagkasakit ka, hindi ka nakikita. At magsisimula ka ng gumastos sa pagpapagamot. So be wise in gathering wealth. Do not get worn out. Huwag sobrang magpagod. Dapat nagpapahinga. Ecclesiastes 5, 10-11. If you love money and wealth, you will never be satisfied with what you have. This doesn't make a bit of sense. The more you have, the more everyone expects from you. Your money won't do you any good. Others will just spend it for you. Sinasabi ba dito na huwag ka na magpayaman? No. Ang sinasabi, it is not good to wear yourself out making wealth if you do it only for the love of money, only for yourself. Sayang ang pagod mo, sayang ang hirap ng katawan mo kung nagpapayaman ka para lang sa sarili mo o para lang maging mayaman ka. Sabi nga nun, gusto mo man o hindi, pag yumaman ka, merong makikihati. Dadami ang gumagastos ng pera mo pag marami kang kinikita. So, isama mo na sa plano mo yan pag nagpapayaman ka na yes, merong mga makikihati, yes, meron ako mga bibigyan, yes, meron ako mga aabutan. Kasi pag hindi mo isinama sa plano mo yon, sasama lang ang loob mo pag nangyari na. Kasi mangyayari at mangyayari. Unless your all other relatives and friends are richer than you are, when you become rich, many people will suddenly come to you and find you to be a relative. Natural. And if you do not want to share with others, do not make more than what you need. Ayaw mo pala mag-share, huwag ka magpayaman. Pero hindi pwede magpayaman ka na walang sharing. Mangyayari yon sa ayaw mo at sa gusto. So para hindi ka nalang mabigo, hindi ka ma-disenchant and ma-disappoint, kung gusto mo magpayaman, gusto mo gumawa ng kayamanan, tanggapin mo na pag dumami ito, maraming makikishare. O kaya, magpayaman ka para marami ka mabigyan. Yung sabi mo, naku, may mga kapatid ako na sakitin, magpapayaman nga ako dahil darating ang panahon, magkakasakit ang mga ito. Siyempre, hindi ko naman matitiis. So ngayon pala, magpapayaman na ako. Ngayon, pag dumadating na yung sakit, binibigyan mo na ng pampagamot, hindi masama loob mo kasi kasama na sa plano mo yun At yun ang mga plano pinagpapala ng Diyos, hindi lang para sa sarili, kundi para ka maging giver. But why do you want to be rich? So that I can have a lot to give away. Wow, what a beautiful plan. God will definitely bless that when you do hard work and when you do it intelligently. Do not be rich and do not want to be rich. Do not devote yourself to becoming rich per se, just for the sake of being rich. You must have a higher purpose for gathering wealth. And that is to be a blessing to many. Plus, a blessing to yourself. Nabibili mo yung gusto mong bilhin, nakakainin mo yung gusto mong kainin, nabibigyan mo yung gusto mong bigyan, ano pa ang hahanapin mo sa buhay pag nangyayari na yon? Ecclesiastes 6:7, we do all our work just to get something to eat, but we never have enough. Itong isang uri na nagtatrabaho. Nagtatrabaho lang para may kainin. Para lang mabuhay. Pero sabi, pag ganyan lang ang pananaw mo, nagtatrabaho ka lang just to have something to eat, you will never have enough. You have to produce more than what you need. Because if you work
just to have enough, you will never have enough. Dapat may plano kang malaki. Huwag yung, magkano gusto mong kitain ngayon? Pag naka-boundary ako, uwi na ako. Ganun naman ang mga sinasabi ng mga nagdadrive ng mga tricycle, ng mga jeep. Yung tindera, ba't nagsasara ka na ang aga pa? Kumita na ako eh. Dapat kumita ka ng marami. Kasi pag kumikita ka ngayon, samantalahin mo kasi may mga araw na walang kita. So, kailangan kung kumikita ka, mas dagdagan mo pa. Hindi yung tama na yan. Magre-relax na ako kasi kumita na ako. Yung pagka nabubuhay ka, para lang kitain yung kailangan mo today, yun ang tinatawag na isang kahig, isang tuka. Bihira na tayo kasi makakita ngayon ng mga manok na kumakahig sa lupa. Pag nakikita natin yung manok ngayon, nasa nasa shelves ng supermarket. Pero pag nakikita mo yung mga manok sa mga probinsya, kumakahig yun, naghahanap ng makakain, isang kahig, may makitang kung ano doon, isang tuka, isang kahig, isang tuka. At hindi dapat ganoon ng tao. Kakain ngayon maghahanap ng uutangin, ngayon naghahanap ng bibilin, nahahanap ng pambili. May sakit ngayon mangungutang ng pambili ng gamot. Kailangan may nakaipon. Siyempre, madali naman sabihin yun, pero hindi naman lahat ng tao kayang gawin yun. Pero ang tanong, kasi hindi mo kayang gawin, tatanggapin mong gano'n na lang, o di ganyan ka na lang, o sige, gano'n na lang. Kailangan ibahin. Huwag kang mga tuwira na, madaling sabihin niya, pero mahirap namang gawin. Lalo namang mahirap na wala kang gawin. Kaya nga ang pinag-uusapan natin mga kapatid, mentality. Nasa paraan ng pag-iisip yan. Bakit may mga magpipinsan, magkakapatid, lahat lumaki sa hirap? Bakit may isa o dalawang umaasenso, yung iba hindi? Tingnan nyo ang dahilan. Ibang mag-isip yung umasenso. Ang inyo pong narinig ay ang unang bahagi. Ang ikalawang bahagi ay maririnig sa susunod na pagsasahimpapawid ng programang Day by Day. Panginoon, ang sabi niyo sa akin, lumapit lang sa inyo. Ibig ko'y diringgin, pasanin ay aalisin, lahat ng kabigatan ng isip at katawan, ilalagak ko na sa inyong kanlungan. Nais kong madama haplos ng iyong kamay, paghako sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglingap. Panginoon, tinatanggap ko po ang inyong paanyaya. Dito sa piling niyo, nais kong magpahinga. Ang pagod kong puso, naghahanap ng ligaya. Lapatan ng lunas, bigyan ng pag-asa. Nais kong madama haplos ng iyong kamay,
Liparin ko man ang dulong ng langit, sa piling mo pa rin magbabalik. Kahit minsa'y magkasala, bakit tinuturing pa rin danan? O Jesus, kayo nag-alay ng buhay, katwiran niyong aking tinataglan. O tanggapin, papuri ay tingkin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngana'y tinatanghal. Kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. Lagi naman itong isip, ngalan ko sa palad mo inukit. Walang sino mang maaring magwala, kaligtasang ikaw ang nagpikat. O tanggapin, papuri ay tingkin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngana'y tinatanghal. Kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O tanggapin, papuri ay tingkin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngana'y tinatanghal. Kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas.
Jesus sa ulayaw, hatid sa kibuhay, magkapay sa paglalakbay. Kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di sa tamis ng iyong hiya, masakit at hirap, sadyang hindi mananaig. O Jesus, kaulayaw, gawin pang malinaw sa akin ang iyong pag-ibig. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay. Kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, sa tuwina'y lunas ka sa aking lumbay, sa pag-ibig niyong alay, nasakdal dalisay ang puso ko'y humihimlay. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay. Kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di mawawalay.
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!